So alam kong late na tayo sa full review nito. Inuna natin yung Poco X8 Pro. Pero mahigit isang linggo ko na rin gamit itong X8 Pro Max bilang daily driver. So hindi ito yung unboxing, benchmark, bitaw. Masasabi ko talaga sa inyo yung buong experience ko sa paggamit nito araw-araw. Ano yung mga bagay na nagustuhan ko, mga problemang na-encounter ko, at kung bakit sobrang daming naiengganyo sa phone na to. Para may idea agad, ito yung quick specs. MediaTek Dimensity 9500S, up to 12 gigs of RAM and 512 gigs of storage, 6.83-inch AMOLED display, sandamakmak na IP rating, 100 watts of fast charging, at ang pinaka nagwawala sa lahat, 8,500 mAh battery. 8,000? Hindi kaya power bank to. Now, since battery nga ang isa sa mga pinakapanlabang features, gusto kong i-share sa inyo yung actual usage ko. May pagka day in the life video ulit yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginamit sa isang buong araw. I-monitor natin yung battery, at habang ginagawa natin yan, iisa-isahin na rin natin yung iba't ibang aspeto. Kamusta yung performance, kung may problema ba sa signal, okay ba yung display outdoors. Start tayo. Charge ko muna yung phone dahil lalabas kami. Mag-shoot at magte-take kami ng camera sample sa BGC. Kampante naman ako na kaya nito yung buong araw kahit na hindi fully charged talaga. Kahit mga 70% feeling ko sapat pa rin, pero syempre mas maigi na yung sigurado. Napuno na rin naman kaagad after kong mag-almusal, so nag-play muna ako ng YouTube videos niyan habang nag-aayos. Halos sagad din yung brightness at volume niyan, hanggang 400% volume, malakas na dual speakers. Pero don't expect na yung sound quality kasing ganda nung sa mga flagships like the iPhone 17 Pro Max or yung Bose speakers ng Poco F8 Ultra. Goods lang para sa presyo. Around 1 hour din akong nanood, so nabawasan tayo dito ng 7%. 10:30 AM, nag-book na ako ng Grab papuntang BGC. So pag alis ng bahay, mobile data na ang gamit ko, naka-turn on yung GPS. Gumagawa na rin ako ng script habang nasa biyahe para hindi sayang yung oras. At sabihin ko na sa inyo dito na panalo yung haptic feedback. Masarap mag-type dito, ramdam talaga kada pindot ko pag nagre-reply sa chats at nagawa ng script. And masasabi ko na better yung vibration motor dito kumpara dito sa Poco X8 Pro. Mas malutong, parang yung pangako mo na magbabayad ka na ng utang. Malutong na kasinungalingan. Nakarating kami ng BGC ng 11:12 AM at dito, tinitignan ko yung build at design nitong X8 Pro Max kasi honestly, kahit na may mga bagay akong hindi gaanong nagustuhan, panalo pa rin to para sa karamihan. Unang-una, 8,500 mAh yung battery, pero halos kasing kapal lang to ng iPhone 17 Pro Max na around 5,000 mAh lang. Actually, kung isasama nga natin yung camera bump, mas manipis pa to. So, big plus din talaga yung paggamit nila ng silicon carbon battery. Mas magaan din at around 218 grams. In terms of looks, simpleng-simple lang, and marami rin naman sa atin ganyan yung gusto. Itong black colorway, may red accent lang sa power button, tapos halos plain na talaga, flat all sides. Munti ko na makalimutan, may customizable RGB nga rin pala dito sa may camera. Tapos pagdating sa build, panalo kasi naka metal frame na rin. Kahit na pwede natin itong makuha for less than 20k lang kapag naka-promo. Again, grabe rin yung IP rating. IP66, IP68, 69 at 69k. So mas kampante akong gamitin kahit na nasa banyo o di kaya ngayong bakasyon, maraming nagsuswimming. Protektado talaga sakaling mabasa o malubog. Huwag nyo lang sasadyain, lalo na sa tubig dagat. Yung display nga pala protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Tapos itong back panel ay fiberglass. Combination siya ng glass and plastic resin. And alam kong may mga magsasabi na hindi glass, hindi premium. And sa totoo lang, para sa akin, mas premium pa rin nga hawakan yung full glass. Pero goods din naman tong fiberglass kasi stronger material to. Actually, ito rin yung ginamit nila sa back panel ng flagship Xiaomi 17 Pro Max at hindi siya issue sa akin. Ang issue para sa akin, sobrang laking phone ito. As in, pinanindigan talaga ng Poco yung Pro Max. So, 6.83 inches yung screen size. Konti na lang chopping board na to. Yung mga usual size ng mga dating phones nila na 6.67 inches, medyo mahirap na rin namang gamitin yon ng isang kamay lang, pero ibang level pa to. Napansin ko na kapag nagbabrowse ako ng Facebook, syempre one hand lang naman kapag ganyan, so kapag hawak ko siya sa kanan, yung pag-abot ko sa react button sa left side ng screen ay parang pag-abot sa mga pangarap. Kailangan ng effort.
Ini-stretch ko pa yung hinlalaki ko para maabot yan. Tapos kapag typing, matik dalawang kamay ka agad, hindi uubra yung isang kamay. Pwera na lang kung iti-turn on mo yung one-handed option sa keyboard mo. Balik tayo sa araw ko, kumain muna kami at may tropa pa na nanlibre ng kape. Nag-selfie na rin kami, mamaya huhusgahan natin ng maayos. Pagkatapos nun, nag-shoot na kami ng B-rolls, sabay bakbakan na. Kuha na kami ng camera sample sa iba't ibang mga phones, so medyo babad din itong Poco X8 Pro Max, kaka-picture at video. Natapos ako ng 2:16 PM nang may natitira pang 76%. Good time na rin to para pag-usapan yung mga nakuha naming shots. Mabilis lang tayo dito since hindi naman to camera-centric phone. Kitang-kita naman sa setup, dalawa lang yung camera sa likod, isang 50 megapixel Light Fusion 600 image sensor with OIS at isang 8 megapixel ultra-wide camera, tapos 32 megapixels naman yung front-facing cam. So ito yung mga kuha namin gamit ang main cam and kitang-kita naman dito na pwede tayong makakuha ng decent photos. Very usable photos actually. Nagustuhan ko yung saktuhang tingkad lang para mag-pop yung mga photos natin dito. Litaw na litaw lalo na pag makulay yung subject. Minsan sumusobra lalo na sa kulay red, but overall, goods yung main camera natin. Sharp, detailed photos. Kahit sa 2x zoom usable pa rin. But again, wala tayong dedicated telephoto, so yan yung isa sa mga downsides nitong X8 Pro Max. Yung ultra-wide medyo soft din yung kuha, though in fairness naman kasi very close yung colors niya sa main cam. Portrait shots, decent din. Medyo matindi lang yung pagpapaputi sa balat natin kahit i-turn off yung filter, so hindi ganun ka-natural tignan. Tapos pagdating sa selfies, well, maraming mga phones ang may mas magandang selfie camera kumpara dito kahit sa mga kapresyo niya. So isa rin to sa mga drawbacks kasi hindi ko siya mare-recommend kung isa sa mga priorities mo sa pagpili ng phone ang front-facing camera. Video quality gamit ang front-facing camera ng Poco X8 Pro Max hanggang 1080p 60 fps. Good news kasi hanggang 4K 60fps yung video recording gamit ang main cam. Stable din yung kuha dyan kahit naglalakad ako. Sharp looking videos. Kapansin-pansin nga lang na hindi ganun katingkad yung kulay dito unlike sa mga photos natin kanina. Balik ulit tayo sa araw. After mag-shoot, konting pahinga habang tinatapos ko yung script. Sobrang init nga rin pala nung araw na yan pero dito ko na na-test yung display. Meron tayong 6.83 inch 1.5K 120Hz AMOLED display. Very smooth kapag nag-i-scroll ako sa Facebook or sa websites ng mga competitor brands na parang pinagtatawanan ng Poco yung specs. Yung fingerprint scanner, ultrasonic na boy! Mabilis, accurate, mas secured. Hindi rin nakakasilaw kapag ina-unlock ko sa gabi. Ito kasi siya kumpara sa usual optical sensor ng ibang mga phones na kailangan ng strong light para ma-read yung mga daliri natin. Maganda yung placement kasi nakaangat ng konti so madali ko ring naaabot kahit na malaki yung screen. Nakapanood din ako dito ng anime. May bagong episode kasi ang Dr. Stone. SmackDown Live, nakatapos din ako dito. Episodes ng One Piece, 12-bit panel, Widevine L1, HDR10 Plus, and Dolby Vision support sa Netflix. And yung colors, solid talaga for watching videos. Buhay na buhay, lalo na pag anime na makulay. Yung gaming, babalikan natin mamaya. But mention ko na ngayon na very responsive din kapag naglalaro tayo. Sa outdoor visibility, walang reklamo. Maliwanag na display kahit ikumpara sa iba. 3,500 nits peak and 2,000 nits HBM. Pero ang real talk, kung gagayahin nyo yung ginawa ko na babad yung camera, naka 5G data, tapos tirik ang araw, alauna, alas 2 ng hapon yon, magdidim talaga yung display. Safety feature yan para hindi mag-overheat, pero syempre hassle din kapag gusto mong mag-shoot ng dire-diretso. But in normal usage, browse-browse sa labas, checking kung nag-reply na yung inuutangan mo, wala namang problema. Sa display, hindi sa inuutangan mo. Ang kapal nga daw ng mukha. 2:55 PM, tapos na kaming kumuha ng camera samples and B-rolls, so uwian na. Battery natin, nasa 72% pa rin. Book na ulit ako ng Grab. Habang pauwi, script ulit, tsaka browse na rin sa Foodpanda dahil may bisita sa bahay. Sabihin ko na dito yung experience ko in terms of connectivity. Sa signal, mobile data, receive ng OTPs and calls, all goods at walang sakit sa ulo. Ang isang problema lang na na-encounter ko ay sa Wi-Fi connection. Again, mahigit isang linggo ko na tong gamit at isang beses bigla siyang nag-disconnect sa Wi-Fi sa bahay, sabay nag-reconnect. Akala ko guni-guni ko lang pero nung nasa office ako, nangyari ulit.
twice. Unang beses, nag-reconnect ulit siya ng kusa. So, para ma-confirm ko kung napaparaning lang ba ako o hindi, tinurn off ko yung auto-reconnect sa Wi-Fi settings. Kaya nung nag-disconnect siya, hindi na bumalik. So, confirmed na may pag-disconnect akong na-encounter. Ngayon, para lang din patas yung kwento natin, 3 beses lang yun nangyari sa loob ng 10 araw. At sa game test namin, isang araw yon ng maraming games, hindi rin naman nag-disconnect. So, imomonitor ko pa ulit to ng mas matagal. Hindi siya deal breaker for now at hindi rin naman nakakaapekto ng sobra sa paggamit ko. Pero hindi rin tayo magbubulag-bulagan. So, sakaling meron din kayo nitong Poco X8 Pro Max, let me know na lang din sa comment section kung na-encounter nyo to. 4:02 PM, nakauwi na ako ng bahay with more than 60% pa ng battery life. Sa oras na to, lumipat na ako ng laptop para sa mas seryosong multitasking. Hindi dahil bitin tong phone na to, kailangan ko lang talaga ng bigger screen kasi real talk, sobra-sobra yung performance nito sa paggamit ko. Under the hood, meron tayong MediaTek Dimensity 9500S. Highest variant tong gamit ko na may 12 gigs of LPDDR5X memory and 512 gigs of UFS 4.1 storage. Since mga light applications lang naman yung ino-open ko, kahit years ang abutin, for sure mabilis pa rin siya para sa akin. At speaking of years ng paggamit, 6 years yung software support na pangako ng Poco with 4 major Android upgrades. So aabot to hanggang Android 20 and by that time, siguro naman bayad ka na. Utang. At ang isang magandang improvement pa na napansin ko, unlike sa Poco X8 Pro na tad-tad ng ads at nakakairitang pop-ups, dito sa X8 Pro Max halos wala akong napansin. Yes, talamak pa rin yung bloatwares na kailangang i-uninstall, pero yung mga biglaang ads habang nagsesearch ako ng applications, wala namang ganon. So mas malinis din ng konti kumpara sa kapatid niya. Ngayon, pagdating naman sa gaming performance, naglaan din kami ng separate na araw para dyan. 10 games tested, i-upload namin yan sa GVP channel. Pero eto na yung 4. Paborito nyong Mobile Legends, 120 FPS average ng hindi umiinit, kayang-kaya. CODM, very smooth, 119 FPS din on average sa parehong MP and BR modes. So kung CODM talaga ang hilig mo, eto yung isa sa mga sulit na phones para sa'yo. Sa mga demanding games naman like Genshin Impact, kaya din ang average 60 FPS kahit pa naka-max yung settings. Very good performance and below 45 degrees lang din yung temperature sa harap at likod. So hindi naman sobrang init. Sa Wuthering Waves uminit, 58 FPS average sa max settings kasi around 20 minutes ng gameplay, uminit na talaga yung phone. So nakaka-experience na kami dito ng frame drops. Kaya kung ganito yung game na lalaruin mo, mabigat talaga tapos magdamagan pa, kailangan talaga ng phone cooler para mas stable yung performance at iwas init na rin. Balik tayo sa araw ko, kinagabihan, nanood at nakinig pa ako ng podcast habang nag-aayos-ayos. Lagpas 2 oras ding nakabukas yung screen tsaka malakas yung volume. So, natapos yung araw ko dito ng around 11 PM nang may natitira pang 50% na battery. So, na-impress talaga ako sa 8,500 mAh battery nito. Kasi nga, base sa actual usage ko, pinakita ko naman sa inyo, lumabas kami, nagpictura ng matagal, mobile data, GPS, at kung ano-ano pa. 50% lang yung nabawas. So, posible talaga ang 2 araw na gamitan. At mention ko lang din na bukod dyan sa araw na pinakita ko sa inyo, tumatagal din talaga siya sa akin ng 2 days sa ibang mga araw. Well, pinakamabigat na gamit ko na yung day in the life na pinakita ko sa inyo. Most of the time kasi light usage lang talaga ako. But still, unless straight magdamagang gaming talaga ang gagawin mo, malamang mahigit 1 araw na gamitan din to sa maraming tao. Charging time, impressive din kasi nasa 1 oras lang from 10 to 100%. Kahit pa ang laki ng battery, 100 watts of fast charging na rin kasi. And nga pala, itong unit ko walang charger sa box. Pero yung mga units na ibebenta dito sa Pilipinas, meron naman, so hindi mo na rin kailangan bumili separately. Okay, so Poco X8 Pro Max, 25,999 to 27,999 pesos ang SRP. Pero may mga pagkakataon na naka-promo to para makuha na lang natin for just 16,500 pesos. So click nyo na lang din yung YouTube Shopping tab dyan para makakuha din kayo ng YouTube vouchers kapag meron. Now, siguro naman hindi na para pagtalunan kung sulit ba to o hindi. Kasi kahit ikumpara sa ibang mga phones under 20,000 pesos, sobrang panalo ng specs
na makukuha mo dito. Pero syempre, hindi naman to perfect, so posible pa rin na hindi siya para sa'yo. May mga cons pa rin like masyadong malaki. So kung maliit yung kamay mo, pwedeng mahirapan kang gamitin sa araw-araw. May decent camera tayo pero not the best, lalo na kung mahilig ka mag-selfie. Front-facing camera, limited pa rin sa 1080p video recording. Walang dedicated telephoto. Yung Wi-Fi issue na na-encounter ko, imo-monitor ko pa ulit. Update ko kayo sa Facebook or sa comments. Walang bypass charging, may mga bloatwares. Tapos, yes, pang malakasang performance talaga para sa isang mid-range device. Pero umiinit din kapag heavy gaming talaga, so magre-recommend pa rin ako ng phone cooler kung gamer ka. But overall, kung makukuha mo nga ng naka-promo, sobrang hirap talunin ng phone na to. Lahat tayo nag-e-expect ng price increase sa mga phones this year. Pero itong X8 series ng Poco, pinanindigan pa rin talaga yung magandang presyuhan nila. Gandang display, malakas na speakers, makunat na 8,500 mAh battery with fast charging, solid build, flagship level na performance, malaki ang potensyal na eto yung maging best value phone natin dito sa channel for this year 2026. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito sa Poco X8 Pro Max. Bibili ba kayo o hindi? At kita-kits tayo sa next video.